Good afternoon mga katanim. Puntahan natin yung ating setup sa fruit bearing. Ang greenhouse natin dito ay kawayan. Yan. Kawayan. Paanong pagkakagawa niyang katanim? Ayan na naman. Dito, kita nyo, 3 meters. 3 meters din. Tapos may extension na 1 meter. Tapos sinalo niya doon ang alulod. 7 meters. Oh. Pagkakagawa ng kawayan, malaking kawayan lang. Tapos may bakal na ganito, 1.5 yung sa gilid niya, para yun yung paglagyan ng lock channel. Yan. Oh. Ito nyo, yung kawayan kinapit lang doon, nilagyan ng frame na paglalagyan ng lock channel. Okay, pero kawayan pa rin yung greenhouse. Okay, so isang pahaba yon ng frame ng bakal. Ganon dito. So ito ay 3 meters, then yun ang 7 meters. Okay, so 3 by 7. Okay, dito ganon din. No, kawayan pa din. Pero sa taas, yung frame niya itinali sa tansi lang, kasi nilagyan ng lock channel. Oh. Okay, kita ba? Yan ang lock channel. Pinakapit lang sa kawayan. Ang ganyan pagkakagawa niya, no. Oh. Halos ka rin design din, may exhaust din. Nakaano lang din yung lock channel doon sa frame ng kawayan. Oh. Siguro naman naintindihan nyo na pagkakagawa nito sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng greenhouse sa kawayan na may halong bakal. So ito 3 meters to katanim, ito 3 meters ang gamit na UV plastic, pero yung sukat nito dapat nasa 2.88 ka lang. Ganon din dito, mula sa frame mo hanggang doon sa eave mo, no? Itong iba pa yan, no? Yan, dapat ka sa material na 3 meters ang UV plastic. Okay, then yung net inipit na lang, kawayan na. Okay, yan. Yan ang greenhouse na kawayan. Ito yung para sa fruit bearing natin. Ito yung tangke ng tubig natin ipon. Ito yung tangke per no? Babulutin pa yung insulation foam per kumbaga tanim, no? Hindi pwede kasi baka iba-ibang stages per row natin, no? Iba-ibang stages, yan ang gagamitin natin per tangke. So ito yan, no? Drip fertigation pala katanim ang dyan. Sistema na gagawin natin. Yan. So ito, waterproofing na tayo dito. Yan. Waterproofing na tayo para dito sa tangke. Malaking tangke to. So may large tank tayo dito para sa system, pero yan muna, no? Kasi testing muna tayo na ayan, no? Sibay waterproofing, pipintura sila. Lagpas tao ang tangke, nakita nyo mga katanim. Yan, no? Drip to waste yan. Ibig sabihin ng drip to waste, pag drip mo doon, tapo na. No, yan, pasukin na natin itong greenhouse. Yan, binabag na nila yung ito na yung mixture ng natin, na hinalo na kukupit at saka carbonized rice hull. Yan, binabag na natin dito. Yan yung gagamitin natin sa fruit bearing. Dasok ini, hindi pa dasok. Kay mababa pa ini pag natubigan. Sakto lang ni ka, Sakto lang. Tingnan natin mamaya. Tanong yung kailangan punuin o yan lang? Ganyan dapat ang pero pag nabasa to, iilalim pa. Dagdag na lang. Dagdag na lang. Oo, dugangan pa. Dugangan ka na eh. Dugangan pa. Anong size ito? 16.
16 by 16 ata. 16 by 16. Oo. Ang requirement lang naman natin dito katanim ay dapat maka-hold siya ng 6 liters. Okay. Minimum of 6 liters. Maka-hold siya. So, bakit hinalo yung coco peat at saka carbonized risal katanim? Medyo mahirap kasi yung coco peat, no? Sa mga nagtitipid, pwede man haluin, no? Pero wag pure na carbonized, mahirap na yon. At least may water retention pa din, no? May water retention pa din. Kailangan natin may moisture content. Ayan. So, ito yung pagbag natin, no? Dito natin yan ilalagay sa ating setup dito. Yung ginawa natin, mayroon siyang ginawa na ganitong baka lang. Okay. Tapos meron tayong dito, trapal para masahod ba natin. Masahod natin yung waste. Kaya nga, para hindi sa ilalim tutulo. Kaya pag tumulo sa ilalim, ang punggos mahirap. Saluhin natin, isa lang yung out natin doon. Ganyan mangyari, nilera lang natin yan dito. Okay. Then yung system nito, yung setup nito, meron tayong drip. Ayan, ito yung drip hose. So ito yung drip hose, tutusukin natin, lalagyan natin ng button dripper. Okay. So ito yung main sub. Okay, kasi may main pa tayo doon. Okay, din tutusukin natin to, bubutasan natin, lalagyan natin ng button dripper. Okay, pag nalagyan natin button dripper, packet yan dito. So may arrow dripper na tayo dito niyan sa ibabaw, doon sa bag. Okay. Ang bubong. Okay. So dito natin ihilera yung mga bags. Okay. Nandiyan yung drip hose mo. Yung subline mo. Ito yon. Yon. Tutusukin natin dito ng button dripper. Ilalagay natin dito. Then splitter para doon sa hose. Then arrow dripper sa ibabaw. Yung computation ng nito depende doon sa sa system mo. May computation tayo, bawa 1 liter per minute, no? Ganon, 1 liter per hour. So nandun yun, ang ibang tawag dyan labyrinth, no? Okay, so yun, I hope na naintindihan nyo rin yung ng drip system natin mga katanim. Love.